Luzon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang panahon ng pangangampanya para sa mga lokal na kumandidato at kakandidato sa buong bansa. Panawagan ng Commission on Elections sa COMELEC, huwag iboto ang mga pasaway na mga kandidato. Gaya halimbawa ng mga hindi sumusunod kahit sa simpleng mga alintuntunin pa lamang sa pangangampanya. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, ano-ano ang mga nakitang paglabag ng COMELEC sa mga kumakandidato sa unang araw pa lamang ng kampanya at paano nila ito iniisip na aksyonan? Magandang hapon, Monica. Sa pag-iikot nga ng Commission on Elections, alam mo, karaniwan ng nangyayari itong mga natuklasan nilang mga paglabag katulad ng pagkakabit ng mga poster sa hindi tamang lugar o mga designated area at gayon din doon sa mga tamang sukat ng mga poster. Dapat kasi, Monica, ay 2x3 lamang. Yun ang required ng Commission on Elections. At sa ngayon kasi, Monica, dahil nga unang araw ng kampanya, so baga parang nagbibigay ng pataan ang Commission on Elections. Wala munang pananagutan ang mga tumatakbo. Pero sa mga susunod na mga araw, ang gagawin dito ng COMELEC ay maglalabas na sila ng mga notice na baklasin ng mga kandidato yung kanilang mga poster o kung hindi naman sila o magmamatiga sila ay kasong disqualification na ang kasunod na kanilang kakaharapin sa COMELEC. Nagsimula na ngayong araw ang panahon ng pangangampanya para sa lahat ng tumatakbo sa lokal na posisyon mula pagka-gobernador hanggang sangguniang bayan o panlunsod members. Tatagal ang campaign period ng mahigit 41,000 local candidates hanggang sa May 10, 2025 o 2 araw bago ang halalan. Sa umpisa ng kampanya, nag-ikot ang mga miyembro ng Commission on Elections o COMELEC and Bank sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia, ilang commissioner at kasama si MMDA Chairman Romando Artes. Gaya ng mga nakaraang eleksyon, marami pa ring nakitang paglabag sa mga panuntunan ng komisyon, partikular sa pagkakabit ng campaign posters ng mga kandidato, tamang sukat at materyales na ginamit. Sabi ni Chairman Garcia, huwag iboto ang mga kandidato na pasaway at hindi sumusunod sa kanilang panuntunan. Paliwanag nito, kung ngayong nanliligaw pa lamang sila sa taong bayan o nangangampanya ay hindi na sila marunong sumunod sa mga panuntunang ipinatutupad ng COMELEC, paano na lang kaya kapag sila ay naihalal at nakaupo na sa pwesto? Okay lang sa akin, sabihan nyo ng masyadong bias o di inaamin nyo palang kayong pasaway. Pag pasaway ang politiko, ang kandidato, bakit natin iboboto? Hindi natin iboboto sapagkat ngayon palang tinuturuan na natin ng mga kabataan na pwede palang i-violate yung mga patakaran. Payo pa ng komisyon, bukod sa plataporma di gobyerno ng mga kandidato, alamin din sino ang mga sumusunod sa mga alituntunin. Ito ay isa sa mga katangiang dapat hanapin sa mga tumatakbo. Sino yung mga kandidato na sumusunod sa patakaran? Hindi tayo iniistorbo ng madaling araw. Madaling araw pa lang, alas 2 nangangampanya na halimbawa. O kaya naman alas 11:30 na ng gabi, nagtatatambul pa. Kaninang umaga ay pinangunahan din ng COMELEC and Bank ang pagbabaklas sa mga illegal na poster sa Maynila at ito ay kasabayan sa ibang mga lugar sa buong bansa. May posters na nilagay sa bakod maging sa footbridge ng MMDA. Sa sandaling pagbabaklas ng COMELEC, nakaisang truck na agad sila ng illegal na campaign materials. Dagdag pa ng COMELEC, toni-tonelada ng posters ang nakukolekta nila tuwing may Oplan baklas. Hindi natin palalagpasin yung mga paglabag, lalong-lalo ng pag-uusapan, ay yung mga nakapaskil o yung mga pinaglalagay ng mga illegal campaign materials, malalaki masyado, o kung hindi naman yung mga environmentally unfriendly na mga campaign materials. Mahigpit na paalala ng Commission on Elections, bawal na magpakain sa mga kampanya, mamigay ng mamahaling kagamitan lalo na ng pera. Sa tanong kung paano kaya masolusyonan ang matagal ng problema ng mga paglabag tuwing kampanya, sagot ni Garcia ay prosekusyon o dapat usigin ang mga pasaway na kandidato. Tiniyak ng COMELEC na seryoso sila sa kanilang kampanya na may mapapanagot sa mga lumalabag sa kanilang panuntunan. Ginawa na nila ito noong 2023 barangay at SK elections. Dapat talaga meron tayo masampulan. Naniniwala tayo kapag nagpatupad tayo ng tama at sinabi nating tama na at hindi na pwede.
Niniwala tayo, makakapagturo tayo ng eleksyon at sila rin mismo ay iiwas na magkaroon ng kaso. Samantala, Monica, sabi naman kanina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pamamagitan ni Chairman Artes ay hindi nila papayagan yung pangangampanya along EDSA. Ibig sabihin, kung babaybayin nila yung EDSA ay hindi pwedeng gawin yon ng mga kumakandidato dahil ito ay mag-caucus o magiging sanhi nga ng mabigat na trapiko. Pero kung tatawid lang naman daw diyan sa EDSA ay pwede. Ang binanggit pa ni Chairman na bawal din na ang pangangampanya ay weekdays. Pinapayagan lamang nila o magbibigay sila ng permit kung ito ay weekend o kaya naman holiday. At yun naman kaninang mga nakumpiska na mga election paraphernalia, Monica, no? Noong mga nakaraan kasi noong national o unang araw ng campaign period para sa mga national candidates ay pinipreserve kasi ito parang gagawing ebidensya ng COMELEC. Pero ito ngayon, sabi ni Chairman Garcia, ang gagawin doon sa mga nakumpiskang mga election paraphernalia na illegal, ibibigay nila ito diyan sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP para ma-recycle ng ating mga kababayang mga person deprived of liberty o PDL para kahit papaano ay magkaroon sila ng pagkakakitaan out of these mga illegal na campaign material. So sa mga susunod ay inaasahan natin maaring madadagdagan pa o masusundan pa yung backlash ng COMELEC, pero sabi ni Garcia hindi naman daw palagi dahil sa halip na Commission on Elections, ang mangyayari sa kanila ay magiging Commission on Backlash na ang tawag sa kanila pagka ang kanilang gagawin ay palagi na lamang silang magbabaklas dahil responsable naman daw ng mga kumakandidato pati yung mga supporter nila na nagkabit dito sa kanilang mga poster na sila na mismo ang bumaklas dito, lalo na kung ito ay mga illegal dahil kung hindi maaaring maharap sila sa kaukulang reklamo o kaso tulad ng disqualification. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Dante, maganda itong ginagawa ng COMELEC, pero paano nila masisiguro na hindi ito yung paggamit ng mga illegal paraphernalia, campaign paraphernalia ng mga kandidato, kasi maaari yung kalaban ang nagpo-post ng mga illegal campaign materials, Dante? Alam mo, Monica, sabi nga ni Chairman Garcia ay lumang tugtugi na yan eh. Kumbaga, sasabihin ng isang kandidato, ay kalaban ko ang naglagay dyan sa isang lugar na hindi naman ipinapahintulot ng COMELEC. Sabi naman Chairman Garcia, pwede naman kayong ipagtanggol ninyo ang inyong mga sarili, pero dapat unang-una itong mga kandidato ay dapat bantayan din nila yung mga nagkakabit, kasi sinasabi naman ni Garcia, do hindi direct, hindi talaga totally ma-blame yung kandidato dahil meron namang yung mga lalo na pagka binayaran lang, lalo na nagmamadaling ikabit yung poster ng mga kandidato, bahala na sila kung saan nila lalagay yan, sa poste ng kuryente o kaya sa puno sa puno at sa iba pang mga lugar na ipinagbabawal. Sabi naman ni Garcia, mari naman yung bantayan yung inyong mga tauhan para bago sila magkabit ay kumbaga magkaroon muna sila ng kaunting seminar na ito lang dapat na mga lugar na ito ang pwede ninyong pagkabitan ng mga poster para hindi naman masasayang dahil mahal din ang binayad ng ating mga kababayang kumakandidato dito sa kanilang mga poster. Monica. Alright, maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Maynila. Natapos sa kanina ng National Printing Office o NPO ang pag-iimprenta ng mahigit 68 million na Voters Information Sheet o VIS kaugnay ng 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. Ibibigay ang VIS sa bawat rehistradong botante ng libre. Ayon sa COMELEC, may mga naibigay na sa Caraga Region 11 at 12. Nakasaad dito ang instruction kung paano bumoto, ilan ang ibobotong kandidato sa bawat posisyon, gayon din ang tamang pag-shade sa balota. Ang pamimigay ng Voters Information Sheet ay bawal kung mga kandidato ang magde-distribute nito para hindi magamit sa pamumulitika. Ayon kay Chairman Garcia, may mga tumanggi na tanggapin ng mga voter information sheet sa Caraga Region dahil baka daw magamit sa People's Initiative o kaya ay sa impeachment case
ni Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng komisyon, wala itong kinalaman sa mga nabanggit na issue at ito ay para lamang magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan kaugnay ng paparating na halalan. Kaya payo ng komisyon, tanggapin ng VIS dahil para talaga ito sa mga botante. Tanggapin niyo po yun. Kasi po binayaran niyo ng inyong COMELEC at the same time para po sa inyo yung 4 na pahina na yan. Malaking tulong po yan sa inyo. Malalaman niyo mga patakaran, panuntunan, oras ng pagboto at mga pangalan po ng mga kandidato natin, national man o local. Nagsimula na sa panunuyo sa mga botante ang mga kakandidato na tumatakbo sa pagkaalkalde sa Metro Manila kaninang umaga. Ibinida na ilan sa mga re-electionists ang kanilang mga nagawa sa kanya-kanyang lungsod. Ito ang balita ni JP Nunez. Kanya-kanya ng diskarte sa pangangampanya ang mga kandidato para sa local position sa Metro Manila. Ang ilan sa kanila, umaga pa lang kanina nagsagawa na ng mga campaign kick-off rally at motorcade. Si former Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, unang pinuntahan ang Road 10 sa Maynila para simulan ang kanyang citywide motorcade. Ayon kay Dumagoso, nais nilang maging mapayapa ang kanilang kampanya kasama ng kanyang partido. Sabi ko, ako kung kayo ay re-electionista, sabi ko mag-report na lang kayo sa taong bayan. Kung kayo naman ay first time na tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. Sa isang interview bago ang kanyang kampanya, natanong kay Dumagoso ang umano'y malaking utang ng Maynila na sinasabing naiwan mula pa sa kanyang termino. Ito ang kanyang naging tugon. I will let the people judge. Isa lang ang sigurado, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Nakatawid tayo. We will do what we have to do as leaders of our respective LGUs. Samantala, ang isa sa kanyang mga katunggali sa pagkaalkalde na si Sam Versosa ay nagsagawa naman ng campaign rally sa Divisoria. Sa Marikina City, tuloy ang laban ni incumbent Mayor Marcy Teodoro sa pagkakongresista kahit na sinuspindi siya ng ombudsman bilang mayor. Kasama niya ang kanyang asawa na si Maan Teodoro na tumatakbo sa pagkaalkalde na nagsagawa ng motorcade kaninang umaga. Habang si Congresswoman Estela Luz Quimbo naman at Senator Coco Pimentel ay magtandem sa pangangampanya kaninang umaga. Tumatakbo si Quimbo bilang mayor ng Marikina habang 1st District Representative naman si Senator Coco Pimentel. Samantala, si incumbent Pasig City Mayor at re-electionist for 3rd term, Vico Soto naman, nagsimula ng kanyang kampanya kasama ng kanyang partido sa Mega Market. Sa kanyang speech, ibinida ni Mayor Vico ang pagtanggal anya ng korupsyon sa pamahalaang lungsod. Dahil anya dito nagamit ng maayos ang pondo ng Pasig para sa kanilang mamamayan at walang naibulsang pondo. Ibinida rin ni Mayor Vico na ang Pasig City ang unang nagban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa buong Pilipinas. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay makatotohanan ng procurement, yung bidding natin, nilabanan natin ng korupsyon na ngayon pinakikinabangan po natin. Kaya natin tumayo dito. Proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. Kasama ni Vico Soto sa unang araw ng kampanya ang kanyang ama na si Vic Soto at ina na si Connie Reyes. Eto na po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto.
Samantala si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman at ang kanyang partido ay nagsagawa ng proclamation rally sa Liwasang Aurora sa Quezon City Memorial Circle. Sa speech ni Mayor Joy, isa sa ibinida niya ang pagtaas ng pondo ng lungsod dahil anya sa ginawang digitalization na nagresulta sa mas maayos na pagbabayad ng buwis ng mga negosyante. From 19 billion, naging 41 billion pesos ang budget natin. Dahil, uulitin ko, sa maayos na paghawak lamang ng kaperahan ng Lungsod Quezon. Kaya naman pala eh. Sabi nila hindi kaya, pero kaya basta tapat magserbisyo ang ating mga lingkod bayan. Ibinida din ni Mayor Joy ang mga libreng serbisyo na naisagawa na nila sa mga Q-Citizen. Kabilang dito ang pamimigay ng libreng bag, libreng tablet, libreng maintenance medicine at libreng libing. Pagkatapos ng proclamation rally, nagsagawa din ng motorcade ang partido ni Mayor Joy na serbisyo sa bayan. Sa Caloocan City naman, nagsagawa na din ng kanilang kick-off rally ang Team Aksyon at Malasakit na pinangungunahan ni Caloocan Mayoralty Re-electionist Along Malapitan. Habang ang kanyang katunggali naman sa pwesto na si former Senator Antonio Trillanes IV ay magsasagawa pa lang ng kick-off rally ngayong gabi sa Galino Covered Court sa Caloocan City. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong illegal campaign materials ang binaklas ngayong araw ng Commission on Elections mula sa 7 probinsya sa Central Luzon. Sa unang araw pa lamang ng Grand Oplan Baklas, marami na agad ang lumabag. Ito ang balita ni Nestor Torres. Karamihan po sa poste. Meron din po kasi kaming nakikita na sa mga private places. May mga nakakabit din po sa mga puno. Lahat po tinanggal natin. Unang araw pa lang ng simultaneous Oplan Baklas sa Central Luzon. Katakot-takot na mga tarpaulin at posters ng kandidato na agad ang nahakot ng COMELEC. Kasama ng COMELEC sa operasyon ang Philippine National Police at Philippine Army na nag-ikot sa paghahanap ng mga illegal campaign materials sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, Bataan at Zambales. Ayon kay Attorney Monaan Aldana Campos, Bulacan COMELEC Election Supervisor, nahirapan din sila sa pagbabaklas ng mga poster na nakadikit sa mga poste at puno. Paalala po sa ating lahat ng mga kandidato at yung mga supporters, ang paglalagay po ng mga campaign materials ay doon lang po sa mga legal na mga pwede po nilang paglagyan. Yun pong nasa mga poste ay bawal po yun. Nasa guidelines po yun ng COMELEC. Hiling din ng COMELEC na kung maaari ay magkusa na ang mga kandidato na mag-alis ng kanilang mga campaign materials na nakalagay sa mga lugar na hindi pinahihintulutan ng ahensya. Ngayong simula na ang kampanya para sa lokal na posisyon. Nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato na sundin ang guidelines upang maiwasan ang anumang problema. Sumunod lang po tayo sa mga utos at alituntunin po ng mga guidelines ng COMELEC. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May tiyak na epekto sa makukuhang boto ng isang kandidato sa darating na halala ng pagiging pro-Duterte o pro-Marcos nito. Ayon sa isang political scientist, magiging malaking faktor ng pagkatalo o pagkapanalo ng isang kandidato ay kung aling partido ang sinusuportahan nito. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Right now, it's very clear, very clear. The divide in our elections is very clear. Either you're pro-Marcos or you're pro-Duterte. Kapansin-pansin ang pagkakabaha-bahagi sa pananaw ng mga politiko, lalo na at palapit na ang halalan ngayong taon. Gaya na lamang ng issue ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa political scientist na si Professor Romel Banlawi, may mga kandidato na malinaw na pinapakita ang kanilang suporta sa isang kampo. May mga nag-write on na sa kanyang popularity. He's really so popular. Duterte is really so popular now. I don't know if that popularity will spill over to the local candidates following him. Let's see, we don't know.
Samantala, para kay Amina Rasul Bernardo, presidente ng Philippine Center for Islam and Democracy o PCID, malaki ang tulong ng pagkakaroon ng established at dynastic na pangalan sa larangan ng politika. Ingrained yung money politics. Ingrained ang dynastic politics. And those two will rule the results of the elections. So whoever has access to both, whoever can be a major player in both dynamics will be able to gather many local governments to their side. Ayon naman kay Professor Banlawi, nakikita rin niyang magdidikta ng darating na eleksyon ang laki ng nagagastos sa kampanya ng mga tumatakbong politiko. Sa kabila ng mga aspeto na ito, marami pa ang maaaring mangyari bago ang mismong araw ng halalan, lalo na at patuloy ring umuusad ang mga issue na nakapalibot sa politika ng bansa. They are this political party when they run and win, but they can change their party affiliation after the election, depending on who's the national leaders. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang ang pagpapalakas sa cybersecurity sa ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong pinuno ng Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon sa Malacanang, bahagi ito ng pagkilala ng pamahalaan sa problemang hatid ng hacking, lalo na ngayong campaign season at papalapit na ang araw ng halalan. Kaya unang-una po ang direktiba po ng Pangulo sa bagong appointed na DICT Secretary ay unang-una po ang programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan nating pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya at campaign period. Nagsimula ng magtipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Plaza Miranda sa Maynila. Bahagi ito na pagpapakita ng suporta sa kanya kasabay ng ika-80 kaarawan nito. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar? Monica, bandang alas 5 nga ng hapon, nagdatingan dito sa Menjola, Manila ang mga Duterte supporters. Nanggaling sila doon sa Plaza Miranda kung saan sabay-sabay silang nagmarcha patungo rito. Ngayon, kasalukuyan yung isinasagawang programa ng mga Duterte supporter kasabay o kaugnay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikita natin dito sa aking kanan na nakabarikada yung mga pulis para hindi makapasok yung mga Duterte supporters doon sa Menjola Arc. Hindi alintana ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang init ng panahon at sila'y sumama sa prayer rally na isinagawa sa lungsod ng Maynila. Bandang alas 3 ng hapon, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Plaza Miranda. Dala ang panawagang Bring Home FPRRD. Ayon sa isang Duterte supporter, naniniwala sila na dapat sa bansang Pilipinas litisin ang kaso ng dating Pangulo. Ngayon ang kanyang 80th birthday. Ang panawagan namin at dasal namin, ibalik siya dito sa Pilipinas. Kung magkasala man siya, dito siya husgahan sa bansa natin. Kasi taga-Pilipino siya at Pilipino ang huhusga sa kanya. Dagdag pa niya na for humanitarian reasons ay hindi na sana ito nangyari kay dating Pangulong Duterte dahil 80 taon na rin ito ngayon. Parehong pananaw rin ang ibinahagi ng isa pang taga-suporta ng pamilya Duterte. Nagagalit po kami sa pamahalaan ngayon na pwede naman gawin dito. Hindi naman pwede nang dalhin sa ibang bansa. Ang napapahiya tuloy ang gobyerno natin sa totoo lang. Ayon pa sa isang Duterte supporter, hinangaan nila ang mga nagawa ng dating Pangulo noong termino nito kaya hanggang ngayon ay naniniwala at sumusuporta sila sa pamilya Duterte.
Share ko lang sa inyo, madaling araw umuwi kami dahil sa mga thesis and everything. Pero naglalakad kami ng safe. Hindi kami takot sa daan. Walang mga adik, walang naninigarilyo sa daan na tinatapon lang yung mga yosi. Walang mga bagay na alam niyo, nakaka-trigger ng anxiety namin ng mga taga Davao. Kasi si Mayor Duterte o si President Rodrigo Roa Duterte ang napaka-magaling na presidente sa buong mundo. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na handa at sapat ang bilang ng kanilang mga tauhang nakabantay sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Philip Ines, sapat ang bilang na kanilang ipadadala para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District yan kung saan marami tayong police na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence area. Biyernes at rush hour pa at buwibigat na nga yung daloy ng mga sasakyan dito sa Menjola dahil sinakop na ng mga Duterte supporters yung halos kalahati ng kalsada sa Menjola. Kaya yung mga sasakyan na nanggagaling sa Recto at sa Ligarda, naiipit sila pagdating nila dito sa Menjola. Kaya hirap yung mga sasakyan na dumaan dito sa intersection ng Menjola. At panawagan naman ng mga Duterte supporters na nandito sa Menjola ay ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi rin nila na gagawin nilang mapayapa, ayaw nila ng gulo dito sa gagawin nilang prayer rally dito sa Menjola. Ayan po ang update mula rito sa Menjola. Balik sa iyo, Monica. Jed, hanggang anong oras tatagal itong mga prayer rallies dyan sa mga nabanggit na lugar, no? At saka napansin ko nga masyado ng madaming tao dyan sa Benyola, parang hindi na masyadong maayos yung daloy ng trapiko. Ano ang gagawin dyan? May mga isasarabang daan, Jed? Monica, ngayon wala pang sinasarang daan. Minamanage na lang ng mga traffic enforcers dito yung daloy ng trapiko kahit medyo mabigat na nga yung daloy ng mga sasakyan at wala tayong ideya kung hanggang anong oras tatagal yung programa ng mga Duterte supporters dito sa Menjola, pero bandang 5:30 sila nagsimula ng kanilang programa dito sa Maynila. Monica. Patuloy kami makikipag-ugnayan. Maraming salamat, Jet Neresina mula sa Mendiola. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi pipigilan ang pamahalaan ng anumang protesta kasabay ng pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaya ang lahat na magpahayag ng kani-kanilang mga sentimiento. May paalala lamang ang Malacanang sa mga nagtitipon lalo na sa mga kontra sa administrasyon. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition, dapat alam po nila yan. Nagpaabot din ng pagbati ang Malacanang sa kaarawan ng dating Pangulo. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Nagpaabot ng pagbati ang mga anak, malalapit na kaibigan at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 taong kaarawan. Nagpasalamat din ang mga anak nito sa patuloy na suporta ng mga Pilipino sa kabila ng pagkakadetine nito sa The Hague, Netherlands. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Abot-abot ang pasasalamat ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanilang ama. Ayon kay Vice President Sara Duterte, malaking bagay para sa kanila at kanyang ama ang pagtitipon ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang sa The Netherlands. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay
makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nagpaabot nito ng kanyang personal na mensahe sa ama na ngayon ay nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Hiling naman ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang panalangin para sa kalusugan ng kanyang ama. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Nagbigay din ng mensahe si Veronica Kitty Duterte sa kanilang tatay. Sa kanyang Instagram post, ikwinento ni Kitty ang mga sakripisyo at pagmamahal sa bayan ni former President Duterte, gayon din ang pagiging tatay digong nito sa maraming tao. Ayon pa kay Kitty, dahil sa kanyang ama natutunan niya ang pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Sa uli, sinabi niya na mananatili sa kanila ang legasiya ni dating Pangulong Duterte mula sa kanilang mga anak hanggang sa bawat Pilipino. Sa isang pahayag, binati ni Senator Christopher Bongo ang kanyang tatay digong at humingi ng dasal at suporta mula sa taong bayan. Kasama ang mga batang cancer patients sa Cancer Center Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Inawitan ni Senator Go ng happy birthday ang dating Pangulo. Hiling naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa dating Pangulo na manatiling matatag at huwag mawawala ng pag-asa kahit na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan habang nakadetine sa ibang bansa. Muli ring ipinaalala ng senador na marami ang sumusuporta sa kanya, hindi lamang mga Pilipino, kundi maging ang iba pang nagnanais na makabalik ng Pilipinas si Duterte. Maayos na kalusugan din ang wish ng Malacanang para sa dating Pangulo. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Kalakasan ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro para sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaabot din ito ng pagbati sa nakatatandang Duterte. Kabilang ang kongresista sa mga nais mapanagot ang dating presidente sa kinakaharap nitong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC dahil sa anti-drug war nito. Naniniwala rin ang kongresista hindi mapagbibigyan ng plano ng kampo ng mga Duterte na interim release sa ICC. Sana ay magpalakas siya para maharap niya yung kanyang kaso sa ICC, yung crime against humanity, at syempre maging accountable siya doon sa kanyang ginawang supposed DI krimen sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Nagsimula nang magtipon-tipon sa Freedom Park, Davao City ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dito, ipinakita ng mga Davaoenyo ang kanilang pagkakaisa sa pagdalo sa Solidarity Rally ngayong araw bilang kanilang suporta hinggil sa hinihinging hustisya para sa kanilang kinikilalang mahusay at tapat na pinuno ng bansa. Bitbit ang kani-kanilang watawat ng Pilipinas, sigaw ng marami, palayain at hustisya para sa kanilang ama ng lungsod. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Gladys Tuabi, live. Gladys, ano ngayon ang sitwasyon dyan sa nagpapatuloy na Solidarity Rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte?
Monica, suot ang kulay green na damit at bit-bit ang Philippine flaglets ay dagsa ngayon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Freedom Park dito sa Davao City upang makibahagi nga sa nagpapatuloy na solidarity rally kasabay ng pagdiriwang ng 80th birthday ng dating Pangulo. At kahit nga mainit ang panahon kanina, hindi ito alintana ng mga taga-suporta at kahit ilang oras pa na pagtayo para lamang maipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Bago ang opisyal na pagsisimula ng rally, binuksan muna ito sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga awitin na naglalarawan sa kanilang mga damdamin at pagiging makabayan. Mga kabataan at maging mga senior citizen ay inilaan ang kanilang araw para sa pagtitipong ito. Iba't ibang emosyon naman meron ang mga taga-suporta ni FPRRD. May ilan na galit at gigil dahil sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte na itinuturing nila na tatay o ama ng lungsod. Meron ding nagdadamdam dahil wala umano silang nakikita na katuparan sa mga pangako ng kasalukuyang administrasyon. Sa pinaka-programa ng nasabing rally, may mga inihandang mensahe para kay former President Duterte bilang isang kaibigan, leader at family man mula sa kanyang mga kakilala at mga grupo o sektor na dumadalo ngayon. Magkakaroon din ng symbolic blowing of the candle nationwide bilang pagdiriwang sa kaarawan ng dating Pangulo. Monica, nilinaw ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office na walang anumang emergencies o banta sa lungsod matapos nga ang aksidenteng pagtunog ng sirena dito dahil sa technical issues. At ang nagpapatuloy ngayon na solidarity rally sa Freedom Park dito sa lungsod ay inaasahang matatapos naman alas 10 ng gabi. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Gladys, alam natin na Davao ang baluarte ng pamilya Duterte, no? Ilan ang inaasahang dadalo dito sa tinatawag nila na Solidarity Rally? At enough naman ba ang security na nakapaligid sa area? Monica, ayon sa Davao City Police Office, 1,000 ang nakadeploy ngayon na security personnel kasama na dyan ang police ng Davao City at ang support unit nila. At kahapon sa ating interview sa Davao City Police Office, nasa 100,000 individuals ang inaasahan nilang dadalo sa naturang pagtitipon. Pero as of 4 p.m. kanina, nasa 35,000 individuals ang naitala nilang nasa loob na ng Freedom Park at ayon sa organizer ng pagtitipon ngayon, inaasahang madadagdagan pa ito dahil karamihan sa mga taga-suporta ng dating Pangulo ay kaka-out pa lamang sa kanilang mga trabaho at hahabol na lamang sa pagtitipon. Monica? Maraming salamat, Gladys Tuwabi, live mula sa Davao City. Dalawang malalakas na lindol ang yumanig ngayong hapon sa Myanmar at nagdulot din ng paggalaw ng lupa sa Vietnam at Thailand. Naitala sa magnitude 7.7 ang lindol bandang alas 12:50 ng tanghali sa Myanmar at sinundan pa ito ng 6.4 magnitude na aftershock. Ayon sa Institute of Geophysics sa Hanoi, naramdaman ang lindol sa lungsod bandang 1:20 ng hapon. Ilang high-rise buildings sa Hanoi at sa Ho Chi Minh City ang nakaranas ng malakas sa pagyanig, kaya napilitan ng mga residente na lumabas sa kalsada para sa kanilang kaligtasan. Samantala, gumuho ang isang under construction na building sa Chatuchak District sa Thailand, punsod ng lindol. Magsasagawa ng federal election sa Australia sa May 3, 2025 sa pagitan ng Labour Party at Liberal National Coalition. Pangunahing isyu ngayon ang mataas na gastusin sa pamumuhay kung saan ipinangako ni Prime Minister Anthony Albanese ng Labour Party ang libreng serbisyong pangkalusugan at pagbawas sa utang ng estudyante. Isinusulong naman ng opposition leader na si Peter Dutton na bawasan ang paggasta ng gobyerno at migrasyon sa bansa.
Sa ngayon, wala pang malinaw na mayorya kaya posibleng makipag-alyansa ang sinumang partido sa mga independent at maliliit na party tulad ng Greens. Ayon sa mga analyst, ito ang unang pagkakataon mula 1931 na may posibilidad na matalo ang incumbent matapos lamang ang isang termino. On the 3rd of May, you choose the way forward. Your vote has never been more important, and your choice has never been more clear. Karamihan ng kababaihan ay walang nararamdamang sintomas kapag may ovarian cyst. Dahil dito, marami ang hindi agad nakakapagpatingin hanggang sa lumala ang kondisyon. Ngunit ano nga ba ang ovarian cyst at kailan ito dapat ipag-alala? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Well, yun ang kadalasan nakikita natin, no, na yung ovarian cyst, maluwag yung lugar kaya walang simptomas ang nare-report ang mga pasyente. Kaya sometimes late dumarating pag ovarian malignancy yan. Ayon kay Dr. Glenn Benitez, isang obstetrician and gynecologist mula sa Makati Medical Center, ang ovarian cyst ay isang lubhang karaniwang kondisyon sa mga kababaihan. Dahil karamihan sa mga kaso ay walang sintomas, maraming babae ang hindi agad nakakapagpatingin hanggang sa lumaki ito o magdulot ng malalang problema. Ngunit may mga pagkakataon din na ang ovarian cyst ay maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang sintomas. Minsan yung 4 to 6 centimeters naglilik o kaya nagtotorsion, sumasakit. So pwede pain in the area. Pwedeng umiiba yung mens ng konti. Yun yung mga symptoms. Pag lumaki pa yan, mas madaming mararamdaman na nagkaka-pressure symptoms, mas madalas umihi minsan or hindi makaihi or nagiging constipated, nahihirapan dumumi. So pag hinanap yung source, siyempre magagawa ng imaging, nakikita na doon. Minsan walang pain. Aniya, may murang diagnostic test na pinaka-epektibong paraan upang matukoy ang bukol sa ovaryo. Hindi ka man makaranas ng mga sintomas, ay dapat pa ring nagkakaroon ng regular na pagpapakonsulta sa mga OBGYN. There are a lot of tests that can be done, but the best, I think, in terms of speed and price, it's ultrasound. Very, very accurate. A lot of experienced OB-GYNs are doing their ultrasound already, and their diagnosis is very, very accurate. Kaya okay na yun. At para sa iba pang impormasyon ukol sa ovarian cyst, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpakita na magandang laban sa 2025 Miami Open Semifinals si Alex Ayala. Bigo man itong umusad sa susunod na level ng kompetisyon, proud pa rin ang mga Pinoy sa galing na ipinakita ng kauna-unahang Pinay na nakaabot sa semifinals ng Women's Tennis Association o WTA. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Beating 24, 25-year-olds. So give her 2 years, she will be there. Proud pa rin ang ating mga kababayan sa ipinamalas na galing ng 19-year-old na Pinay tennis star na si Alexandra Ayala. Itinuturing na isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang ginawa ni Alex Ayala sa semifinals ng Women's Tennis Association o WTA 1000 event. Umabot ng 3 sets at pinagod ni Ayala ang 31-year-old world number 4 na si Jessica Pegula madaling araw ng Biyernes, March 28 sa Miami, Florida, USA. Nagtapos man ang kampanya ni Ayala, maganda ang laban na ipinakita nito sa semis ng Miami Open. Naipanalo pa ni Ayala ang second set sa kabila ng pagtumba at saglit na medical timeout. Gayunman sa score na 7-6 at 6-3 sa first at last sets, tinalo si Ayala ni Pegula ng USA. Ang laban ni Ayala, sinubaybayan naman ng mga kababayan.
At kahit natapos na ang historic run nito sa 2025 WTA 1000 event, very proud pa rin ang mga Pilipino sa karangalang dala ni Ayala para sa Pilipinas. Bata-bata pa si Alex eh. Alam pa natin na marami pa siyang ma-achieve. Naghihintay lang tayo ng breakthrough win. Ito na nga yun. Umabot siya ng semifinals. Kaya galingan mo pa. We're also proud of you. Maging ang American national na si Tom, naniniwalang malayo pa ang mararating ni Ayala. Filipinos should be very happy. It was a very good result because this is just the beginning for Alex. She's going to have a lot more matches like this, probably in Grand Slams. Dahil sa husay at dedikasyon nito, si Ayala ang kauna-unahang Filipino tennis player na nakaabot sa semifinals ng WTA 1000 event. Pumasok sa tournament ang world number 140 na si Ayala bilang wildcard player. Subalit pinatoob nito ang world number 25 na si Elena Ostapenko, world number 5 na si Madison Keys at world number 2 na si Iga Swiatek. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Defense Secretary Pete Hegseth ngayong araw sa Malacanang. Muling pinagtibay na Estados Unidos sa matatag nitong alyansa sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Ang pagkakaroon ng deterrence o pampigil sa anumang maaaring mamuong gulo o hindi pagkakaunawaan sa rehiyon ang binigyan diin ni United States Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Ayon sa US Defense Chief, kailangang magtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng banta ng China. Kailangang matiyak na maiiwasan ang anumang alitan upang mapanatili ang malayang paglalayag sa rehiyon. Samantalang muling kinilala ng Estados Unidos ang posisyon ng Pilipinas sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nations. Ipinabot rin ng opisyal kay Pangulong Marcos ang mensahe ni US President Donald Trump. Isa na rito ang patuloy na matibay na alyansa ng dalawang bansa at commitment sa Mutual Defense Treaty. I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbisita na ito ng US Defense Chief ay indikasyon ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Kinilala rin ni PBBM ang mahalagang papel ng US sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo. You are our only treaty partner and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world, and we have always understood the principle that the greatest force for peace in this part of the world would be the United States. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangako ng suporta sa United States Department of Defense Secretary Pete Hegseth
para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Makabagong kagamitang pandigma naman ang pagsasanayan lalo na ng mga sundalong Pilipino sa balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, ano ba ang bagong pagsasanayan ng mga sundalo sa darating na balikatan exercises ngayong Abril? Magandang gabi, Monica. Sinabi nga ni US Defense Secretary Pete Hegseth na sa darating na balikatan exercise ay gagamit yung sundalo ng Nemesis. Ito yung mobile-based anti-ship missile launcher at ng highly capable unmanned surface vessel o drones. Sa pagbisita kanina ni US Defense Secretary Pete Hegseth, na suportado ng Amerika ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa kalihim, dodoblehin pa ng Amerika ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas at maglalaan din ng financial support para sa AFP. We agreed on the next steps to reestablish, and that's key, reestablish deterrence in the Indo-Pacific region. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. Simula sa April 21 ay mag-uumpisa na ang balikatan exercise na tatagal hanggang sa May 9, 2025. Dito sinabi ni Hegseth na gagamit ang mga sundalo ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na isang uri ng mobile ground-based anti-ship missile launcher at ng highly capable unmanned surface vessels. Mahalagaan nila na matutunan ng mga sundalong Pilipino ang paggamit ng mga makabagong kagamitang militar na siyang magagamit sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Makatutulong din ito para sa katahimikan sa Indo-Pacific region kasama ang South China Sea. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Second, to enhance interoperability for high-end operations. We agreed to conduct bilateral Special Operation Forces training in the Batanes, Islands. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of Communist China's aggression in the region. And our partnership demonstrates our commitment to peace and security in the Indo-Pacific. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., palalakasin din nila ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. We will also expect a hastening of our capability upgrades and our logistical support facilities to support deterrence. And deterrence comes also with synergy with humanitarian assistance and disaster response, because natural calamities hit us the hardest at this time, particularly in the Philippines, which is one of the most vulnerable countries in the world. Samantala, iginiit naman kanina ni Secretary Teodoro na hindi mouthpiece o hindi gawain ng ating bansa ang gumawa ng mga propaganda. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece, unlike they themselves who are mouthpieces of Xi Jinping thought. You know, the problem is, you will hear me, the United States will hear me, Filipinos will hear me, but 1 billion or more Chinese won't get to hear what I said. Monica, bukod nga rito ay napag-usapan ng dalawang kalihim yung pagpapalakas sa cybersecurity at mapanatiling ligtas yung mga impormasyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinangunahan ng Philippine Navy ang isinagawang multilateral maritime cooperation kasama ang Japan at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Mula sa BRP Jose Rizal sa West Philippine Sea, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live.
Ryan, meron bang presensya ng China habang isinasagawa ang pagsasanay dyan ng ating tropa? Monica, sa layong 8 nautical miles na mataan na yung warship ng China na may bow number 574. Ilang beses itong ni-radio challenge ng una, hindi ito sumasagot. Pero nung mag-response, ang sabi nito ay normal navigation lamang daw yung kanilang ginagawa. Bagamat tinangka ng barko ng China na lumapit, muli nitong ni-radio challenge ng Philippine Navy kaya nag-iba ng ruta. Gayunman, hindi nakaapekto ang presensya ng Chinese warship sa kabuuan ng isinagawang pagsasanay at natapos ito ng maayos. Well, initially, hindi sila kaagad nag-respond but in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Ngayong araw, magkakasabang naglayag ang BRP Jose Rizal o FF-150 ng Philippine Navy Multi-Mission Frigate JS Noshiro FM o FFM-3 ng Japan at Missile Destroyer DDG Ship ng Estados Unidos sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nasa layong 31 nautical miles east ng Bajo de Masinloc ang exercise box sa operational area ng Northern Luzon Command. Ito ang ika-8 edisyon ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas simula nang magumpisa ang pagsasanay noong nakaraang taon. Una sa isinagawang pagsasanay ang personal exchange kung saan kabilang sa nasabing pagsasanay si Lieutenant Alexander Horvat ng US Navy. Send a strong message that we are allies and we will support each other. And other than that, starting steps towards integration in how we do business and how we operate with each other. And this is a good step forward to forwarding that goal. Nagsagawa rin ng Division Tactics kung saan nagsagawa ng strategic formation ang mga barko sa pangunguna ng BRP Jose Rizal, sumunod ang US at Japan. Ilan pa sa mga pagsasanay ang communication check exercise, route flight operation, maritime domain awareness, contact reporting at photo exercises. Bukod sa mga barko ng Pilipinas at Japan, ginamit din sa pagsasanay ang AW-109 helicopter, C-90 aircraft at pawang mga asset ng Pilipinas. Sa US naman ay multi-mission naval helicopter, MH-60R at Maritime Patrol Aircraft P-8 Poseidon. This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them. Meaning to say, the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng pagsasanay na paigtingin ang interoperability at palakasin pa ang combined capabilities ng tatlong bansa. Monica, ikatlong MMCA na ito ngayong taon, ang pinakahuli ay ginanap noong Pebrero. At nauna nang sinabi ng Philippine Navy na sa tuwing nagsasagawa ng MMCA dito sa West Philippine Sea ay nababawasan ang agresyon ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. At yan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sinagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang hamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maglabas ng ebidensya kasunod ng akusasyon ng alkalde na para sa eleksyon ang ipinasang budget ngayong taon. Ito ang balita ni Grace Doctolero.
Alam mo, naiintindihan ko naman si Ma'am Miss Claire Castro, no? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila na ngayon may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP eh, hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang AKAP. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit? Pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. AKAP to PADMA, these are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi naniniwala si Transportation Secretary Vince Dizon na nagbalik ang tanimbala sa mga paliparan. Ito ay matapos ipakita ng Office for Transportation Secretary ang video ng ilang insidente umano ng tanimbala. Isa sa mga pasaherong ito nakitaan ng bala sa loob ng selyadong delata na nakalagay sa kanyang bagahe. Babala ng Department of Transportation, mas mabigat ang parusa kung mahuhulihan ng bala sa ibang bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I think all these cases, actually umamin po ang ating mga kababayan na either hindi nila alam at may nagpadala sa kanila
Hindi ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS ang naglagay o nagtanim ng mga bala sa mga bagahe ng mga pasahero. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay ng 3 insidente ng umano'y tanim bala sa mga paliparan sa bansa simula March 20. Paliwanag ng kalihim, makikita ito sa mga video na nakuha na ng mga OTS personnel habang isinasagawa ang manual search at x-ray sa mga bagahe. Isa sa mga pasaherong ito, nakitaan ng bala na nakasilid sa loob ng selyadong delata. Inamin po niya na merong nagpadala sa kanya ng isang lata at hindi ko alam kung bakit pero may bala doon sa loob ng latang yon. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na iimbestigahan pa rin ang mga ito at titingnan ng mga closed-circuit television sa airport upang matiyak na hindi nasingitan. Gayunman, sa kabila ng pagkalat sa social media ng mga umano'y naturang insidente, tumanggi namang tawagin ito ng DOTR Secretary na tanim bala. We don't believe that tanim bala is bad. And I think these 3 instances show that. No? And believe me when I say, and he will not say this, he will never say this, but under the leadership of General Ato Bisnar, hindi makakabalik yan. Pakiusap ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga pasahero, huwag magdala sa bagahe ng ammunition o bala ng baril at tiyaking wala ito sa pag-iimpake. Babala ng kalihim, makalusot man ito sa paliparan sa Pilipinas, mas mabigat na kaso ang maaari nilang kaharapin kung mahuli sila sa ibang bansa. Kung hindi po yan nakita dito o hindi po pinabayaan na lang ng OTS dito, alam niyo po ba ang kaparusahan sa Singapore pag kayo ay nahulihan ng bala sa airport o papasok ng aeroplano? 5 to 10 years imprisonment at 5 o 6 na beses kayong papaluin ng cane. Ayon naman kay OTS Administrator Undersecretary Arthur Bisnar, sa Japan naman ay hindi hihigit sa 5 taon ang maaring ipataw na pagkakakulong at multa na hanggang 30 million yen o katumbas na 10 million pesos. Habang sa Hong Kong ay umaabot ang multa ng hanggang 100,000 Hong Kong dollars at hanggang 5 taong pagkakakulong. Bukod po doon ay magpapadala po ng mga advisories po yung mga ibang bansa papunta sa ating sa Pilipinas para po questionin kung bakit nagkaroon ng ganong insidente. Bukod rito, sinabi rin ng mga opisyal na magkakaroon ng Pilipinas ng masamang imahe sa ibang bansa kung nakalulusot ang mga ipinagbabawal na gamit sa biyahe sa eroplano. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ng Department of Energy sa mga power consumers sa Luzon na magtipid ng kuryente sa gitna ng ipatutupad na scheduled maintenance shutdown ng natural gas generation plants sa weekend. Nakasaad sa inilabas sa statement ng DOE na ang South Premier Power Corporation o SPPC at Excellent Energy Resources Incorporated o EERI na magkatuwang na mag-aari na Meralco Power Gen, San Miguel Global Power at Aboitiz Power ay magsasagawa ng scheduled maintenance mula alas 9 ng umaga sa Sabado, March 29 hanggang 6:30 ng umaga sa Lunes, March 31. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na wala namang inaasahang yellow o red alert. Kinumpirma rin ng Meralco na may sapat silang reserbang kuryente sa mga panahong ito. Inutusan ng federal judge ang mga opisyal ng White House na panatilihin ang mga mensahe mula sa isang signal group chat kaugnay ng mga pag-atake sa Yemen. Ito ay matapos lumabas ang ulat na posibleng may naibahaging sensitibong impormasyon. Nilabag umano ng mga opisyal ang Federal Records Law sa paggamit ng isang pribadong auto-deleting messaging app para sa opisyal na komunikasyon. Kabilang sa mga inatasang panatilihin ng kanilang mensahe mula March 11 hanggang 15 ay sina National Security Advisor Mike Waltz, Defense Secretary Pete Hegseth at CIA Director John Ratcliffe. Bagamat iginiit ng administrasyon na walang sensitibong impormasyon ang naibahagi, pinagtibay ng National Security Council ang existence ng group chat.
Sinabi ni Judge James Boasberg na ang utos ay para matiyak na walang mensaheng mawawala at hindi indikasyon ng anumang paglabag sa batas. Nagbabala ang Canada na gaganti sila laban sa 25% na buwis ng Estados Unidos sa mga imported na sasakyan. Ayon kay Prime Minister Mark Carney, hihintayin muna nila ang susunod na kilos si US President Donald Trump bago ilabas ang tiyak na plano. Isa sa mga posibleng hakbang ng Canada ay ang pagpapataw ng excise duties sa langis, potash at iba pang kalakal. Sinabi ng Prime Minister na tinapos na ng US ang matagal ng malalim na ugnayan nito sa Canada pagdating sa ekonomiya at seguridad. Inaasahang magkakausap ang dalawang lider ng bansa kaunay ng issue. Subalit, iginit ni Carney na hindi siya makikipagnegosasyon hanggat hindi iginagalang ng US ang soberanya ng Canada. I reject any attempts to weaken Canada, to wear us down, to break us so that America can own us. That will never happen. And our response to these latest tariffs is to fight, is to protect, and to build. Ibang balita ito. Dictionary, ang salitang gigil. Ang gigil ay inilalarawan bilang matinding emosyon kapag may nakikitang sobrang ganda o cute. Tumutukoy din ito sa damdaming nag-uudyok sa tao na pisilin o yakapin ang nakikita nilang nakakatuwa. Itinuturing din itong isa sa mga untranslatable words o salitang mahirap isalin sa ibang wika. Ilan pang Philippine English words na isinama ay CR, kababayan, lumpia, Pinoy, salakot, sando, thomasite at videoke. Mahigit 700 individual ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission ng Members Church of God International at UNTV sa National Press Club. Hindi lamang ang mga mamamahayag ang naka-avail ng libreng konsultasyon, kundi maging ang kanilang mga kaanak. Ito ang balita ni Benedict Samson. Higit na mahalaga sa panahon natin ngayon ang maihatid sa taong bayan ang totoo at napapanahong balita. Ito ay sa pamamagitan ng mga kawani ng media na magagawa nila kung sila ay nasa maayos na estado, lalo na ang kanilang kalusugan. Ayon kay Ben Briones, photographer sa isang government news agency, sa halos sabay-sabay na pagtaas ng gastusin, may panahon na hindi na anya na isisingit pa ang pagpapacheck up. Medyo pumapalya gawa nung kulang sa pinansyal, isa pa yan. Yung sarili naming health napapabayaan na rin kasi gawa nung sa sobrang busy sa trabaho. Kaya ito, ginrab ko na itong pagkakataon na to. Ang requestor na si Noli Nicasio, hindi anya lahat ng practitioner ay may regular na sweldo. Ang iba ay volunteer lang, kaya walang kapasidad na makapag-avail ng regular na medical services. Karamihan po yung iba nagsusulat sa online, sa tabloid, walang sahod yun. Lalo nang wala silang benefits. So, ang laking bagay po nito. Para naman kay National Press Club President Boying Abasola, napakahalaga na napapangalagaan ng bawat kawani ng media ang kanilang kalusugan at maagapan anuman ang kailangang bigyan ng agarang atensyong medikal. Well, unang-una, maganda to kasi meron tayong preemptive eh. Nagiging preemptive to eh. Kumbaga, hindi natin malalaman na nasa hospital na kagad. Yung check-up na to, meron optical, dental, and then meron pa tayong legal. Magandang bagay po ito kasi ang point ko dito ay at least malalaman kaagad ng ating mga kababayan, ating mga media colleagues kung anong sakit nila. Ilan lamang sila sa napaglikuran ng medical, dental, optical mission na kaloob ng Members Church of God International katulong ang UNTV. Sa naturang medical mission, umabot sa 773 media personnel at kanilang kaanak ang nakapag-avail ng libreng medical consultation. Mayroon ding optical consultation with pre-reading glasses, dental extraction, physical therapy, blood sugar check at libreng gamot.
Kasabay nito ay may free meals din na inihanda ang MCGI at UNTV para sa kanila. Maraming salamat sa UNTV and National Press Club. Kaya mabuti itong naging collaboration ng National Press Club and UNTV. Nagkaroon ng medical mission. Yung may tutulong po ng MCGI, ng UNTV ay malaking bagay po. Lalo na nga doon sa mga masasakitin na. So thank you po kay Kuya Daniel Rason sa MCGI dahil ginawa kayong instrumento ni Lord para mas makatulong po sa mas maraming tao. Salamat po, sana po patuloy nyo pong gawin ito. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa inyo po sa patuloy na pakikipagtulungan sa NPC. Which I understand, this happened 10 years ago pa ito, alam ko Natigil lang po tayo ng pandemic and then ibinalik po natin ngayon. Para naman sa MCGI, ang lahat ng serbisyo ay magagawa sa awa at tulong ng Panginoon. Sana po, samahan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng Diyos ng mabuting mga kalusugan sa ating mga katawan upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga paggawa. Ang paglilingkod po ng MCGI kasama po ang UNTV sa tulong at awa ng Panginoon sa pagsisikap po ng ating Kuya Daniel, ipinagpapatuloy po ito sa tulong ng Panginoon. Ang amin lang pong hinihingi sa inyo, walang anuman po, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang amin po, sana samahan nyo kami sa panalangin sa Panginoon, makapagpatuloy po ang gawain ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, sa malawak na mga karagatan dito sa Pilipinas, merong isang shell na hindi mo mapapansin dahil sa sobrang liit nito. At alam nyo kung saan yan matatagpuan? Dito sa Bohol. Kilalanin ang Angustopila dominica, isa sa pinakamaliit na snail shell sa mundo. Unang natuklasan sa Bohol. Pero posible rin itong matagpuan sa iba pang limestone-rich areas ng Pilipinas tulad ng Palawan, Cebu at Siquijor. Kasing laki lang ito ng butil ng asin. Kaya kung hindi mo alam ang hinahanap mo, baka matapakan mo na to nang hindi mo namamalayan. Kahit microscopic, may intricate spiral pattern ito. Isang patunay kung gaano kaganda at diverse ang ating wildlife. Tumutulong ang microsnails tulad nito sa decomposition ng organic matter at nagsisilbing pagkain ng iba pang hayop. Maliit pero mahalaga. Pero dahil sa quarrying at deforestation, nalalagay sa panganib ang kanilang tahanan, kaya mahalagang protektahan ang ating kalikasan. Kaya po, sa susunod na mapupunta kayo dito sa Bohol, baka hindi mo alam, meron isang napakagandang bagay na nasa tabi-tabi mo lang. Amazing po, di ba? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po at shoutout kina Nicole Lopez, Alan Bugayong, Rodel Alonzo, Vicente Luna, Maika Insyong at Melchor Paclawon. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 101, versikulo 5, na nagsasabi, ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas sa tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magandang gabi.